Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Serge Amigo, full-time missionary dito po sa Thailand. Kaibigan ko po si Pastor Rani at siya po ay aking schoolmate. Siya po ay masayahing tao, friendly, at talagang may passion sa Panginoon at compassionate love sa mga lost souls. Sasabi ko po na si Pastorani po ay isang tunay na lingkod ng Diyos. Nung siya po ay mag-exit from Vietnam, ay kinausap po niya ako na dito tumuloy sa aming bahay. Ang sabi ko sa kanya, tamang-tama, meron akong project na i-reach out ang mga tribal people sa north ng Thailand. Ang sabi niya, sige, pas, sasama ako. Kaya nakasama ko po siya at nung nandun na po kami sa lugar ng aming mission field, nakita ko po yung kanyang compassionate love sa mga tao na talagang meron siyang apoy sa kanyang puso na i-share niya si Jesus at yung kanya pong pag-awit sa Panginoon, yung kanya pong pagmamalasakit dun sa mga tao, lalo na sa mga bata. Tuntua po siya. At nagmi-minister po siya dun sa mga bata, tinuturuan niyang kumanta sa Panginoon. Nakita ko po sa kanya ang isang tunay na lingkod ng Diyos. At minessage nga po niya ako na siya po ay pabalik na ng Pilipinas at ang sabi niya magpo-forward na siya dahil gusto niya makapiling una ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Sabi ko, sige magkita na lang tayo. Pero all of the sudden, nagulat ako dahil nabasa ko yung message ng kanyang anak sa Facebook ay hindi po ako makapaniwala sapagkat nung kami po ay nag-chat-chat, malakas po siya, masaya, at talagang punong-puno ng pananabik na makapiling ng kanyang pamilya. Kaya po ikinagulat ko yung kanyang pag-uwi sa tahanan ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya ako po ay buong puso nakikiaway kasama ko ang aking buong pamilya sa pamilyang naiwan po ni Pastorani. Si Pastorani po ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoon because he just not accepted our Lord Jesus Christ, but he lived according to the purpose of God in his life, and he served that purpose. Kahit nasa Vietnam po siya, lagi po kaming nagsisharing patungkol po sa kanyang ministry doon at nakibahagi din po siya sa ministry ng Panginoon na pinagkatiwala sa amin dito sa lugar na ito. And also God really wanted him to be with him in eternity. He wanted him by God to be with him in eternity because God wanted himself to be with Pastor Rani doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po si Pastor Rani ngayon ay face to face, sumasamba at nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Napaka maluwalhati po ng kanyang kalagayan sa kasalukuyan. Wala na po siyang paghihirap na daranasin, wala na pong kalungkutan, wala nang kapaitan sa buhay, wala nang problema. Pagkos he is ready to receive all the rewards that God has prepared for him
according to His faithfulness. Kaya po sa pamilyang naiwan, ako at ang aking buong pamilya ay nakikisa po sa inyong pagdadalamhati sa pag-uwi po ng ating minamahal na Pastor Rani sa tahanan ng ating Panginoon. Magpakalakas po kayo sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Yan po yung sinasabi sa Ephesians chapter 6, verse 10. Be strong in the Lord and in the power of His might. And also in Hebrews chapter 13, verse 5, that the Lord Himself will never leave you nor forsake you until the end of this age. Even dun po sa Matthew chapter 28, verse 20. So, in this midst of uh, loneliness, God is your joy and He is your comfort. As He provided before, He will provide continuously and sustain you until God finished all the work that He started unto you and to the whole family and relatives of Pastor Rani. God bless you all po. Maraming salamat po.